Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila maabot. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pagpupo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Alam mo, kung ako ang durugista, kung may ganoon ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung paski yung mga pulis, pati military, medyo ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yun si Duterte, mahina kasi gano'n. Okay.
But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. Si Pastor, at least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Hindi lang ninyo narinig kasi Pastor eh. Ang ina yung sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, ano ba na yung alam, apostoles nga ba? Dito tayo sa politika ito eh. So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. Itong tao na itong sunod na sinasabi ko, humahanga talaga sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado eh. But kapag nagsalita ito, hindi ko naman kilala to, but the constant exposure sa TV, parang natauhan ako. Magaling to ah. Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako. Eh talagang is one of the upright na tao na bira mong makita ng ganun. Yung mga bright na kariyan kasi ng mga bright, mga gago eh. Inhaluan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Totoo yan, sir. Hindi kita binumo. Alam niya, hindi niya. Nung yung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga niya. Okay, so, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante.
makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung